Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela John Agner at welcome po sa aking 365 Day Devotion ni Pastor Russell Ocampo, Seminar Edition. At ngayong araw po ay July 16, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay Order of Salvation. Ano ang ginagawa at gagawin pa ng Diyos sa iyong buhay? And yung scripture po natin ngayong araw is Romans chapter 8, verse 29 to 32. And yung concept po na natin na order of salvation is a theological term that refers to the sequence of events in which God applies the benefits of salvation to individual, which God applies while all of salvation is rooted in God's eternal plan. The order includes steps such as calling, regeneration, conversion, faith and repentance, justification, adoption, sanctification, and glorification. This order is not about human effort but God's sovereign grace, work in real time. It highlights the beauty of how God awakens the dead, grants faith, justifies sinners, and brings them all the way home in glory. And yung application po, yung scripture po natin yung araw is, for those God foreknew, He also first predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. And those that predestined, He also called; those He called, He also justifies; those He justifies, He also glorified. Sa Tagalog po, sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At yaong mga itinalaga niya ay kanya namang itinawag, at ang mga tinawag niya ay itinuring niyang ganap, at ang mga itinuring na ganap ay hiwalhati din naman niya. And yung application ay teaching number 1 po natin is, salvation is God's work from beginning to end. Sabi po dito na yung kaligtasan na nabigay ng ating Panginoong Diyos sa atin ay ito po ay gawa ng ating Panginoong Diyos simula pa lamang una at hanggang tayo ay hanggang sa dulo. And teaching number 2, the believer's journey is secure in God's hand. Sabi po dito na tayo po mga believer, yung journey po natin or yung life natin ay talagang secure na kapag po tayo ay nasa kamay na ng ating Panginoong Diyos. And teaching number 3, if God cares about the big things, He also cares about the small things. Sabi po dito na kung ang ating Panginoong Diyos ay nag-care na sa atin, nag-isip na sa atin, nag-aalaga na sa atin, dun pa lamang sa mga bagay na malalaking bagay na kailangan natin siya. Ano pa yung mga maliliit pang bagay na talagang mag-care siya sa atin. And application number 1, share the gospel because it is the power of God. Sabi po dito na i-apply po natin sa life natin na i-share natin yung gospel ng ating Panginoong Diyos sa kahit sino man, dahil ito nga po yung power ng ating Panginoong Diyos. And application number 2, edify others with God's grace and eternal plan. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin na i-edify po natin yung iba pa po na mapaksa kamay din po nila or maintindihan nila yung grace and eternal plan ng ating Panginoong Diyos. And application number 3, trust God for both big things and small things. Sabi po dito na i-apply po natin sa sarili natin na tayo po ay magtiwala sa ating Panginoong Diyos sa malalaking bagay at maliliit na bagay. Kaya nga po, sabi po dito na yung salvation na binigay sa ating Panginoong Diyos and yung journey is talagang secured na po pag tayo ay nasa Panginoong Diyos. Kaya po, mas maganda na magtiwala tayo sa Kanya sa malalaking bagay man o maliliit na bagay. And dahil lang po ngayong araw, maraming salamat. God bless.